Alright, welcome back mga ka-Johnny. Nandito lang pumuli ang yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo dito sa ating channel. Like, share at saka hit nyo na yung notification bell para lagi kayo updated dito sa ating channel. At salamat sa mga pagsuporta at patuloy na pagtangkilik sa aking channel mga ka-Johnny. So magsimula na tayo. Simulan natin yung update dito sa na-raid na ola nung nakaraan sa May Makati mga ka-Johnny, no? Meron kasing napansin ako na nag-comment ito, kung na-raid na sila nung isang araw pa, ay bakit nakautang yung friend ko sa Lemon Loan? Ibig sabihin nag-operate pa sila ng lihim. Sagot? Yes. Dahil nga alam niyo naman na illegal nga yung ginagawa nila eh. Kahit sabihin mo mag-raid dyan ng isang opisina, isang branch ng office nila mga ka-Johnny, sa totoo lang mag-ooperate at mag-ooperate pa rin yung mga na-raid na yan, yung Zip Peso, yung Lemon Loan, yung Bali Loan, yung Wow Pera. Still operating pa rin yan. Kasi yung raid na yan, mga ka-Johnny, ito lang, ang raid na ginawa nila ay, kung papanoorin niyo sa sinabi ni Captain Sabino, no, na ang dala nila ay search warrant. Iba kasi yung warrant o pares eh, tsaka yung search warrant. Yung ginamit nila is search warrant, kasi ang search warrant, mga ka-Johnny, yan yung mga gagamiting na legal basis at legal process para makakuha sila ng mga ebidensyang pag-aaralan nila, i-examine nila na kung mapapatunayan talagang may ginagawang illegal itong mga ola na ito mga ka-Johnny. Pag-aaralan nila yung mga computer, lahat yan kukumpiskahin hanggang dalhin sa may krame, sa may ACG mismo na kamkrame mga ka-Johnny. Doon nila pag-aaralan yan, forensics nila lahat yon para magkaroon ng ebidensya. And then yung mga agent ba yan, yung mga nahuli ba ng mga, may mga other national na mga nahuli, diba? Merong Taiwanese, merong Malaysian, merong ba yun, Chinese, yun. Yung mga yan, mga ka-Johnny, hindi naman makukulong yan eh. Kasi hindi naman warrant operation dahil nila, search warrant. Dadalhin lang sila doon sa lugar kung saan sila dapat kausapin o interviewin o alamin kung ano yung mga trabaho nila roon. Tulad ko, ako, I have experience sa isang trabaho sa isang kumpanya na paggawaan ng TV way back 2009. September 2009 hanggang 2010 ako na mga February ako nagtrabaho doon. Na-raid kami doon mga ka-Johnny, no. Hindi naman siya illegal. Meron siya tawag doon yung permit, sa MERS permit, yung business permit meron siya. Ang naging problema lang doon kasi sa trabaho namin, merong mga pagkukulang yung amo ko, yung big boss namin doon, na meron siyang mga kulang na yung ISO, tsaka yung isa, yung parang yung tatak DTI mga ka-Johnny, sticker ng DTI, wala sila noon. So yun, na-raid, kinumpis ka, kasama ako doon mga ka-Johnny. Meron pang media rin doon eh. Kung naalala nyo yung taon na yun na medyo ano pa yung kay Julius Babaw, yung XXX yung panggabi, na interview rin kami ron, pero syempre bawal kayo ipakita dahil nga innocent until proven guilty, kasi hindi pa kami pwedeng kasuhan dahil nga pinag-iimbestigahan pa yung aming kalakaran doon, kung ano yung trabaho namin doon at kung ano yung mga ginagawa namin doon sa gawaan ng TV na yun mga ka-Johnny, kung illegal ba yun o hindi. So yun mga ka-Johnny, na-read kami. Hindi naman kami nakulong, nandun lang kami sa may parang sa Camp Bagong Diwa, doon sa may presinto nila, sa may branch, sa yan na headquarters, nakapakalat ka lang, hindi kami pwede lumay, basta doon lang kami sa establishment sa harapan ng headquarters nila. Pwede kaming umikot doon, pwede kumain, pwede ano, basta doon lang kami maghapon. Umaga kami na raid, nakauwi rin naman kami mga gabi na. Kaya mangyayari dyan, yung mga agent, yung mga nahuli na yan mga ka-Johnny, nung araw na yan na ni-raid dyan, kinabukasan yan, laya na yan. Kukuha na lang ng statement yan, kung ano yung trabaho mo, ganito, ganyan. Ngayon, tanong nyo bakit nga hindi makukulong? Kasi, kailangan pa ng preliminary investigation dyan, follow up. Yung mga nag-complain na una dyan, kailangan, pagka nangailangan ng mga witnesses, ang PNP, anti-cybercrime, kailangan yung dumulog, yung mga biktima, para matuloy yung pagsasampa ng kaso doon sa mga OLA agent na namahiya sa inyo, nangharas sa inyo, at talagang pag napatunayan na sila yon, ayun, pasok sa banga yung mga agent. Pero magiging problema mga ka-Johnny, alam nyo naman, hindi ba sa real talk lang, pagkatapos kasing ma-raid, karami na sa mga OLA victim, okay na, wala na, di nababayaran. Yun lang naman yun eh. Kasi, para sabihin sa inyo mga ka-Johnny, kung talagang gusto nyo ng justice to be served, kailangan nyo ring gawin yung tungkulin na kailangan na para masuportahan yung pagsasampa ng kaso. Kasi pag wala na nagre-reklamo,
excuse me, mawawalan ng saysay yung pag-raid nila. Kasi di pwedeng kasuhan eh. Wala sila may isasampang kaso sa korte. Paano magkakaroon ng ng hearing, mga kadyani, di ba? Paano may hearing sa korte yan kung wala yung mga nagrereklamo dahil hanggang doon lang yung ginawa. Kaya hindi pwedeng agad-agad yon, babaan ng warrant of arrest dahil search warrant, gagamiting ebidensya yung mga nakuwang gamit at mga kung ano-ano mga paraphernalia doon sa lugar na yon, mga kadyani. So yun, parang gano'n, ako nakalaya rin kami nun. Ilang beses pa kami na-raid nun, dalawa pa. May pangalawa pa na nangyari sa raid nun sa akin. Ganoon din ang nangyari. Parang pares lang, kaya nga sabi sa inyo, walang mangyayari dyan sa mga agent. Hindi rin yan magpapiyansa kasi automatic bawal kasing paabuti ng isang buong araw yan eh. Magkakaroon kasi ng problema dyan dahil wala namang sinampang kaso, wala pa namang naghahain na reklamo sa mga yan kasi nga wala pang nakakapagpatunay na guilty ako doon sa binibintang nung mga nag-complain, mga kadyani. Sana naintindihan nyo, no? Kaya makakalaya yung mga yan. Kaya may nag-comment din si Akashita yata. I-shoutout sa Akashita. Tropa rin natin sa Ola Group yun sa FB. Na nang asar nga raw yung isang agent nag-comment pa doon sa post yata niyang buot ng boses ng bayan tsaka doon kay Rendol Labador na page niya na nakalaya na kami, wala na. Ganun lang yun. Parang ganun lang yung statement. Uwi ka na. Kaya okay lang. Nakalagay ng mga pangalan niyo dyan. Yung mga gamit, ando pag-aaralan ng mga pulis, ng mga tamang para maimbestigahan yung mga gamit na yan, mga kadyani. So yun ang mangyayari, mga kadyani. Kaya tingnan nyo, di ba, kaka-raid pa lang pero nag-ooperate na. Kumbaga, kahit anong gawin nilang natin na pagko-complain, pag-raid, babalik-balik lang yan, magiging cycle yan. Kasi nga, hindi lang naman yan yung mga office nila na mga tago sa Makati. Marami yan. Meron dyan sa Makati, may Pasig, may Quezon City, yung mga yan. Meron pa nga dyan, work from home, mga kadyani. Kaya hindi basta-basta yan, hihinto. Kaya kahit sabihin nyo, kung may magtatanong na babayaran nyo pa ba, kahit na raid na, nag-ooperate kasi wala pa namang talagang asin stop operation yung kumpanya nila. Dahil nga, ni-raid lang naman. Wala pa namang in-order na talagang stop na. Pero, nasa inyo yan, mga kadyani. Lilinawin ko, nasa inyo. Kung gusto nyong bayaran yung mga utang na dyan, kung maliit naman o malaki, kung sa tingin nyo, naharas na kayo, nagkaroon na kayo ng problema dyan sa ulan yan, nasa inyo yung kasagutan kung babayaran nyo o hindi. Kasi ayoko mag-set na sabihin, bayaran mo, sasabihin naman, baka may magsabi dyan, ba't ko babayaran na haras na, di ba? Iba-iba tayo kasi ng mindset eh. Tulad ko, kung ako nakahiram dyan, tapos di mo ako naharas, nabayaran ko, di mo ako naharas, katulad yan, kahit na raid. Kasi yung apps na yan, gumagana pa rin yan, active pa rin yan. Yung Ola company na yan, active yan eh. Yung mga agent, maaaring din na bumalik dyan kasi matatakot na dahil nga na-raid na sila. Siyempre, hindi na babalik sa trabaho na yon, di ba? Pero yung ibang agent talagang yun ang gusto nila ng trabaho, mangharas. Okay na, bahala na tayo, bahala sila ron. Hindi natin problema yun kung gusto nila ganyang klase ng trabaho dahil likas na sa pagkatao nila yung ganong na maging kasi malaki yung commission eh. Kaya yung gusto nila yung mga ganyan, kaya okay lang kasi nakasystem naman yung mga i-text nila, i-forward sa ating mga messages, mga kadyan. So, okay, mga nagtatanong kung bakit yung mga nag-ooperate pa rin yung mga apat na raid na yan. Hindi lang po masasabi ko. Kung ano po yung naranasan ko na na-raid kami, ganoon lang din mangyayari dyan sa raid na yan, mga kadyani. Kaya, kung gusto nyo talaga ng justice to be served, pag nangailangan ng PNP, ng mga witnesses, ng mga complaints, sundan nyo para magkaroon ng preliminary investigation at yung hearing na kailangan nyo harapin para matuloy-tuloy yung pagpapatuloy ng kaso doon sa mga agent at doon sa kumpanya na yan, mga kadyani. So yun, ito ang yung lingkod kay Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang wala.